Bago natin simulan ang video natin ngayon, gusto ko lang magpasalamat kay Joe Del Puragas sa pagbibigay ng 50 Gold Royal, maraming salamat po. Nagpapatuloy ang chapter sa bulwagan, ipinaliwanag ng prinsipe na nakakita sila ng isang kristal na kabaong sa loob ng sinaunang guho na walang senyales ng pagkasira. Sa basang ilalim ng lupa, natuklasan nila ang isang batong mahika na tila humihingi ng tulong, at isang grupo ng mga demonyo na naging mga batong estatwa. Nagtanong siya sa konseho para sa kanilang mga opinyon. Agad na nagtanong si Ana kung iniisip ba ng prinsipe na ang taong nakulong sa loob ay isang mangkukulam. Sumang-ayon ang prinsipe, at sinabi na kung buhay pa siya, maaaring malaman nila ang nangyari noong nakaraang daang taon. Gayunpaman, nagpahayag ng pangamba sina Sister Scroll at Lady Leaf. Sinabi nila na kung siya nga ay isang mangkukulam, maaaring hindi siya kakampi nila. Sang-ayon ang prinsipe at binanggit na ang mga guho ay pag-aari ng simbahan, kaya posible ring kasama siya ng simbahan, at batay sa kanyang hitsura, maaaring isa siyang miyembrong may mataas na katayuan. Kung siya nga ay isang mangkukulam, maaaring maging komplikado ang sitwasyon. Biglang sumabat si Lily, tinawag ang lahat na baliw sa pag-aakalang ang mangkukulam ay kakampi nila. Nagtanong siya kung sino ang makaliligtas ng 400 taon, at inisip na maaaring gumuho ang katawan ng tao sa loob kapag nabasag ang kristal. Sumagot naman si Lightning, sinasabing mukhang buhay ang mangkukulam, may kulay pa sa kanyang balat at labi, nakaiba sa mga patay na demonyo. Pinisil ni Wendy ang pisngi ni Lightning at sinabi na hindi mahalaga kung buhay o patay ang mangkukulam, dahil kailangan nilang subukan. Ipinunto ni Wendy na kung ang babae ay talagang isang mangkukulam mula sa simbahan, kailangan lamang nilang maglagay ng bato ng banal na paghuhusga sa kanya. Sa tulong ni Ana at Nightingale, hindi magiging mahirap pigilan siya kung kinakailangan. Ang mahalaga ay malaman kung ano ang kanyang nalalaman tungkol sa mga pangyayari 400 taon na ang nakalipas. Sang-ayon ng prinsipe, binigyang diin na ang pag-unawa sa impormasyon tungkol sa mga demonyo ay mahalaga para sa bayan. Kung itinatago ng simbahan ang kanilang pag-iral, malamang na malaki ang kanilang itinatago. Ang pag-alam dito ng mas maaga ay magbibigay ng mahalagang kalamangan sa oras na kailangan nila ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Iron Axe tungkol sa ulat ng unang hukbo. Ipinaliwanag ni Iron Axe na maaari lamang silang magpadala ng 50 tauhan mula sa unang hukbo. Karamihan sa mga miyembro ng hukbo ay abala sa pag-recruit ng mga refugee, kaya 500 sundalo lamang ang natira sa bayan. Ipinaalala rin niya sa prinsipe na bagamat napinsala si Timothy ng isang pag-atake mula sa kalangitan, may panganib na maaaring puntiryahin niya ang kanlurang rehiyon anumang oras. Kailangang handa ang unang hukbo na ipagtanggol ang bayan. Inamin ng prinsipe na ang pag-deploy lamang ng 50 sundalo ay hindi ideal, dahil ang mga demonyo ay maaaring magtapon ng sibat at maaaring magdulot ng malaking pinsala. Iminungkahi niya na mas mainam ang isang sabay-sabay na pag-atake ng mga tropa sa lupa at isang hot air balloon, kung saan ang mga mangkukulam ang haharap sa close combat at ang mga infantry ang mag-focus sa mga long-range na atake. Biglang nakarinig sila ng kaguluhan sa labas. Nang sumilip sila, nakita nilang malakas na bumabagsak ang nyebe, hudyat ng pagdating ng mga buwan ng mga demonyo. Tulad ng inaasahan, nagsimulang lumitaw ang mga halimaw sa kabilang panig ng pader. Napansin ni Wendy na nasa huling buwan pa sila ng taglagas, kaya't tila kakaiba ang pagbagsak ng nyebe. Ipinaliwanag ni Iron Axe na ito ay hindi normal. Naninirahan na sila sa bayan ng 7 o 8 taon at hindi pa nila nasaksihan ang ganitong pangyayari. Binuksan ng prinsipe ang bintana at iniabot ang kanyang kamay palabas, halatang naiinis dahil mas maaga kaysa inaasahan. Ang pagdating ng nyebe, nagbago ang eksena sa fjords, sa Slumber Island, kung saan bumisita ang ama ni Lightning na si Thunder sa mga mangkukulam. Nagulat si Prinsesa Tilly sa pagbisita niya, dahil hindi niya inakala na si Thunder ang unang customer ng slumber spell. Nagpasalamat siya sa tulong ni Thunder sa paggalugad sa mga guho, ngunit siniguro ni Thunder na wala siyang kailangang ipagpasalamat at handa siyang bumalik anumang oras, at hindi na kailangang bayaran siya para sa pagsama. Tinanong ni Tilly kung balak ba talaga ni Thunder na pumunta, at inamin ni Thunder na bilang isang adventurer, palagi siyang handang sumabak sa susunod na pakikipagsapalaran. Nabigla siya sa nakita sa mga guho gamit ang teleskopyo, partikular ang isang batong pintuan sa bangin,
at gusto niyang malaman pa ang tungkol dito. Gusto niyang lumipad doon kaagad. Kung hindi mo naalala, binabanggit ni Thunder ang mga guho kung saan natagpuan ni Prinsesa Tilly ang sulat para sa slumber spell, at gusto niyang malaman pa ang tungkol dito. Ibinahagi ni Tilly na balak niyang bumisita sa border town upang makipag-usap sa pinuno ng unyon ng mga mangkukulam, at upang saksihan mismo ang mga buwan ng mga demonyo. Inanyayahan niya si Thunder na sumama sa kanya. Tumanggi si Thunder, sinasabing hindi siya maaaring sumama dahil ayaw niyang sumama ang kanyang anak na si Lightning at madamay sa mga mapanganib na ekspedisyon. Nawala na niya ang kanyang asawa at ayaw niyang mapahamak din si Lightning. Tiniyak ni Tilly na wala siyang dapat ikabahala dahil isa sa mga mangkukulam si Lightning. Sa usapang negosyo naman, inilabas ni Ash ang mga kontrata. Ipinaalala ni Tilly na kahit na malaking tulong ang nagawa ni Thunder sa pagkuha ng mga mangkukulam, hindi ito libre. Sumang-ayon din ang lalaki, sinasabing negosyo ay negosyo, at ito ay isang karaniwang tradisyon. Nang maghiwalay na sila ni Thunder matapos magbayad ng kanyang utang, nagtaka si Ash kung paano nagkaroon ng napakaraming pera si Thunder. Ipinaliwanag ni Tilly na hindi na ito nakakagulat dahil si Thunder ang pinakakilalang explorer sa Bay, at ang pagtuklas ng mga bagong teritoryo at kayamanan ang nagdala sa kanya ng malaking yaman. Pagkatapos ay ipinahayag ni Ash ang kanyang pangamba na ang paglikha ng isang negosyo tulad ng slumber spell ay maaaring magdala ng kayamanan ngunit maaari ring magdulot ng atensyon ng simbahan sa kapangyarihan ng mga mangkukulam. Tumugon si Tilly na wala siyang pakialam sa pera. Ang kanyang layunin ay maipakilala ang kapangyarihan ng mga mangkukulam sa simbahan. Ang kanyang layunin ay tulungan ang mas maraming tao na maunawaan ang Slumber Island, magtayo ng mga koneksyon, at ipakita na ang mga mangkukulam ay hindi mapanganib. Katulad ni Thunder, naniniwala rin siya na ang takot ay nagmumula sa hindi alam, at hindi naiiba ang mga mangkukulam. Ang takot sa Bay at kaharian ay bunga ng mga kasinungalingan ng simbahan at ng kamangmangan ng publiko. Pagkatapos ay tinanong ni Tilly tungkol kay Maggie at kung bakit hindi pa siya bumabalik sa isla. Nagtataka siya kung may nangyari kaya tinanong niya si Ash tungkol dito. Casual na sumagot si Ash, sinasabing maaaring naantala lamang siya o baka ayaw na niyang bumalik. Kung ikukumpara sa Bay, mas maganda ang kalidad ng buhay sa border town, kaya maaaring ito ang dahilan kung bakit ayaw bumalik ni Maggie. Ipinaalala rin niya kay Tilly na ito ang eksaktong dahilan kung bakit siya tutol sa pagpapadala ng mga mangkukulam doon sa simula, at nag-aalala siyang baka ayaw na ring bumalik ni na Lotus at Honey. Dito na pagdesisyonan ni Tilly na personal na bibisitahin ang border town. Nang marinig ito, nagpanik si Ash at tinanong kung aalis na sila agad. Kalma namang ipinaalala ng prinsesa na nangako na siyang tutulong sa paglaban sa mga demonyo. At maaari rin silang magdala ng ilang mga mangkukulam pabalik sa isla. Bukod dito, kung wala si Lotus, walang matutuluyan ang mga immigrant mula sa Crescent Bay sa susunod na taon. Kailangan nila si Lotus upang makatulong sa pagtatayo ng mga bahay sa Slumber Island. Pinaalala ni Ash na mayroon pa silang isang buwan bago dumating ang taglamig, ngunit ipinaliwanag ng prinsesa na magtatagal ang paglalakbay patungong border town, at bukod pa riyan, kung may nangyari man talaga doon, mas mabuti pang pumunta na agad at tumulong. Dagdag pa, gusto niyang malaman kung kumusta na ang nakakainis niyang kapatid sa mga panahong ito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa border town sa pader. Dumating na ang taglamig, at nakikipaglaban ang mga sundalo sa mga halimaw. Nagtanong ang prinsipe ng ulat, at mabilis na ipinaliwanag ni Knight Carter na karamihan sa unang hukbo ay may karanasan sa labanan gamit ang mga baril. 100 metrong bahagi ng pader ay nangangailangan lamang ng 10 bantay upang mapigilan ang mga demonyo, kaya't nahihirapan ang mga lobo na makalapit sa pader. Ang mga halimaw ay parang mga target na lamang para sa mga sundalo. Hanggat walang mga hybrid na lumitaw, walang laban ang mga demonyo. Natutuwa sa ulat ang prinsipe at hinihikayat ang mga sundalo na ipagpatuloy ang magandang gawain. Malinaw na masaya ang prinsipe na makita ang mahusay na pagganap ng kanyang mga sundalo. Ang kanilang lakas at disiplina ay malayo sa mga ragtag na sibilyang mamamana. Biglang nakarinig ng kaguluhan ang prinsipe sa malapit. Mabilis na ipinaliwanag ni Knight Carter na may kaguluhan sa kanlurang distrito, kung saan nakatira ang mga refugee.
Makikita natin ang dalawang karaniwang tao na nag-aaway habang may mga manunood na naghihiyawan para sa kanilang mga kababayan. Isang lokal na mamamayan mula sa border town ng Bugbog sarado ng isang matigas na refugee, at hindi nagpapakita ng pag-atras ang refugee. Doon pumasok si Knight Carter, ibinagsak ang rowdy na lalaki sa lupa, at inutusan siyang itigil ang laban sa ngalan ng kanyang kamahalan. Dumating din ang prinsipe sa lugar at nilapitan ang nasugatang mamamayan na nakahiga sa lupa. Tinanong niya ang pangalan ng lalaki, at sinabi ng lalaki na siya si Kaya Harris, isang miyembro ng City Hall. Ipinaliwanag ni Kaya na ang refugee ang unang bumato ng suntok habang siya ay namamahagi lamang. Ayon kay Kaya, parang aso siyang sinugod ng refugee. Ngunit sinabi ng refugee na hindi iyon ang buong kwento. Ayon sa kanya, may mga nananamantala sa sitwasyon at naniningil ng pera para sa mga rasyon na dapat ay libre. Nang marinig ito, nag-isip ang prinsipe na lahat ng mga refugee mula sa Western Legion ay mga bihasang manggagawa, at ang mga karaniwang tao ay dapat naiwan. Gayunpaman, ang pananalita at kilos ng lalaki ay nagpapahiwatig na hindi siya isang tipikal na karaniwang tao. Humarap ang prinsipe sa lalaki at sinabi na ang mga rasyon ay talagang libre. Bago sila isinama sa border town, ipinangako na libre ang lahat ng rasyon at tirahan, at nananatili ang pangakong iyon. Pinuri ng lahat ng naruroon ng prinsipe para sa kanyang kabutihang loob. Ngunit nilinaw ng prinsipe na ang pakikipagsuntukan ay labag sa batas, lalo na kung may kasangkot na miyembro ng City Hall. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na arestuhin ang lahat ng sangkot at sinabi na siya mismo ang hahawak sa usapin. Pagkatapos ay hinarap niya si Kaya at sinabi na nais din niyang makausap ito. Pabalik sa kastilyo, parehong dinala sa harap ng prinsipe ang mga lumaban. Inusisa ng prinsipe si Kaya kung bakit siya naniningil ng bayad para sa mga rasyon, na naging sanhi ng alitan sa pagitan nila at ng mga magsasaka. Bagaman nag-aatubili, inamin ni Kaya ang kanyang krimen. Sinabi ng matandang si Berev sa prinsipe na tradisyonal, ang mga krimen ng mga elite ay pinaparusahan lamang ng multa ng ilang gintong royals, habang ang isang karaniwang tao na umatake sa isang elite ay maaaring maparusahan mula sa kamatayan hanggang paghagupit. Ngunit itinuro ng prinsipe na hindi na isang elite si Kaya at matagal nang tinanggalan ng titulong kabalyero. Sumang-ayon si Berev at idinagdag na dati, ang parusa ay nakadepende lamang sa desisyon ng pinuno. Nagtanong ang prinsipe kung bakit walang nakatakdang batas para sa mga ganitong sitwasyon, at kung may mga karaniwang parusa bukod sa pagkakawit o paghagupit, tulad ng pagkakakulong. Ipinaliwanag ni Berev na ang pagkakulong ay hindi tunay na parusa, dahil ang kulungan ay para lamang sa pansamantalang paghawak ng mga hinihinalang kriminal hanggang sila'y palayain. Pagmuni-muni ng prinsipe, napagtanto niyang ang mga parusang alam niya mula sa kanyang lumang mundo ay maaaring hindi angkop dito. Nagpasya siyang siya mismo ang magdedesisyon ng naaangkop na parusa. Ipinahayag ng prinsipe ang kanyang hatol, si Kaya Harris ay nagkasala ng pang-aabuso sa tungkulin at panggigipit sa mga refugee. Bilang parusa, itatapon siya mula sa lungsod at paparusahan ng 10 taong sapilitang paggawa sa mga minahan. Mumaltahan din siya ng 3 beses ng halagang kinita niya mula sa panggigipit. Si Wade, ang refugee, ay bibigyan ng 10 hampas dahil sa pag-atake sa isang opisyal ng gobyerno. Ang mga sibilyan na sumali sa laban ay maaaring pumili sa pagitan ng multa na 2 pilak o 5 hampas. Dagdag pa rito, ang mga rasyon ay patuloy na ipamamahagi ng libre, at lahat ng perang nakuha sa pamamagitan ng panggigipit ay ibabalik. At sa wakas, ang mga hatol na ito ay ipatutupad sa publiko. Sumilay ang mukha ni Wade sa tuwa dahil sa libreng rasyon, at tila handa siyang tumanggap ng isa pang 10 hampas kung nangangahulugang patuloy siyang makakatanggap ng mga rasyon. Samantala, nag-isip ang prinsipe kung gaano kabilis lumalaki ang City Hall, kasabay ng pagdami ng populasyon ng mga refugee, at kung gaano nagiging mahirap ang panloob na seguridad. Ayaw niyang lumikha ng ahensyang mag-uusig dahil gusto niyang ang lahat ng kapangyarihan sa batas at paghatol ay manatili sa kanya. Naglalayon siyang magkaroon ng isang simpleng at mabisang sistema na hindi nangangailangan ng maraming tao upang ipatupad ang batas. Biglang lumitaw si Nightingale at nagtanong tungkol sa kanyang iniisip. Ipinaliwanag ng prinsipe na nagpaplano siyang lumikha ng isang bagong departamento upang pangasiwaan ang City Hall at harapin ang anumang banta sa kanlurang rehiyon.
Ang bagong departamento na ito ay magiging independent sa parehong City Hall at sa unang hukbo. Gusto niyang tawagin itong Western Security Agency, at si Nightingale ang mamumuno sa ahensyang ito. Naniniwala siyang siya lamang ang makakahanap ng katotohanan, dahil walang makakapagtago ng anuman sa kanya. Inalok ng prinsipe si Nightingale ng ice cream sa taglamig, at iba pang mga paborito niyang pagkain bilang insentibo. Ngunit mabilis siyang pinitik ni Nightingale at sinabi na hindi iyon mahalaga, dahil palagi siyang sumasang-ayon sa anumang nais ng prinsipe. Natapos ni Wade ang kanyang 10 hampas, at isang matandang lalaki mula sa kanyang grupo ang tumingin sa kanyang likod, na puno ng tuyong dugo. Inirekomenda ng matandang lalaki na lagyan ng abo ang sugat, dahil natuyo na ang dugo, at sinabi ng kabalyero na gagaling ito sa loob ng 2 o 3 araw. Hindi kumbinsido ang matandang lalaki, nagbabala na baka tumagal pa ito dahil maaaring maimpeksyon ang mga sugat, na maaaring umantong sa mga sugat na nana. Ngunit sinabi ni Wade ang isang nakakagulat na bagay. Ipinahayag niya na hindi siya nakakaramdam ng sakit. Sa halip, may bahagyang kati at malamig na pakiramdam, na itinuturing niyang senyales na gumagaling na siya. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng mga hampas, binuhusan nila ng isang timba ng tubig ang kanyang likod, at bagamat inaasahan niyang masakit ito, hindi naman. Sinabi pa ng kabalyero na ang tubig ay maaaring makapatay ng mga virus at bakterya. Ang matandang lalaki ay lubos na nalilito sa paliwanag ni Wade, at pareho silang naghihinala na maaaring may kinalaman ito sa mga mangkukulam. Sinabi ng matandang lalaki kay Wade na hindi siya dapat nakipag-away sa simula pa lang. Sagot naman ni Wade, kung hindi niya inilantad ang mga tiwaling tagapamahagi ng rasyon. Patuloy pa rin nilang lilanlangan ang lahat ng tao sa kanilang pera. Binanggit niya na ang prinsipe ay regular na nagpapakita sa kanlurang pader tuwing araw at dahil nangako siyang libre ang mga rasyon. Hindi niya papayagan na may makasira sa kanyang pangalan. Ang paglalahad ng panloloko ang pinakamainam na paraan upang masiguradong malaman ng prinsipe. Kahit na kinailangan niyang makipag-away upang makuha ang kanyang atensyon. Dagdag pa ni Wade, nagsaliksik siya at nalaman na mula sa mga lokal na mamamayan hanggang sa mga inaalilang magsasaka. Lahat ay pinupuri ang prinsipe sa kanyang kabutihang loob. Sinabi pa ni Wade sa matandang lalaki na pagkatapos niyang gumaling, mag-aapli siya sa trabaho upang makahawak ng mga kakaibang armas at kikita ng sapat para sa kanilang dalawa. Pinaalala ng matandang lalaki kay Wade na maaari siyang tumira sa loob ng distrito kasama ng ibang mga manggagawa. Pero tumanggi si Wade na iwanan ang matandang lalaki. Ipinaliwanag niya na noong inaatake ang Golden Wheat City, tinulungan siya ng matandang lalaki, at kung wala ang tulong na iyon, naniniwala si Wade na siya'y patay na sana. Sinabi pa ni Wade sa kanyang matandang kaibigan na narinig niyang kumukuha ang prinsipe ng mga tao para sa pampublikong seguridad. At plano niyang subukan ito pagdating ng panahon. Lilipat ang eksena sa isang bangka na naglalayag sa dagat. Sakay ang mga mangkukulam patungong border town. Sa loob, sila'y nag-e-enjoy sa isang pagkain. Pinalasa ng mga pampalasa gaya ng asin at paminta. Isang blonde na mangkukulam ang nasasarapan sa lasa at pabirong tinutokso si Ash. Na marahil nakalimutan na ang lasa ng masarap na pagkain matapos manirahan sa border town. Asahan na, naiinis si Ash, at nagkakaroon sila ng pagtatalo. Ipinagtatanggol ni Ash ang border town habang kinukutsa ito ng blonde na mangkukulam. Habang umiinit ang kanilang asaran, nakarinig sila ng ingay mula sa labas. Sinabihan sila ng isang tripulante na maraming halimaw ang papalapit. Nabalisa si Prinsesa Tilly nang marinig ang tungkol sa mga halimaw at tinanong kung mga demonyo ito. Paglabas nila, nakaharap nila ang mga hybrid na isdang halimaw na may mga paa. Ang blonde na mangkukulam ay nagpakita ng sandata at hinamon si Ash sa isang kompetisyon. Kung sino ang makapatay ng mas maraming halimaw, siya ang mas malakas. Ngunit mukhang hindi interesado si Ash at basta na lang iniwasan ang hamon. Pero pareho silang naghanda para sa laban. Ginamit ni Tilly ang kanyang batong mahika upang lumipad at makakuha ng mas magandang tanaw mula sa itaas. Napansin niya na ang mga halimaw na ito ay iba sa mga nilabanan nila dati. Habang sinusubukang atakihin ng isang isdang halimaw ang isang lalaki, mabilis na tumalon si Ash at dinurog ito ng isang malakas na hampas ng kanyang espada. Nanginginig ang lalaki sa kanyang kapangyarihan. Lumabas ang isa pang halimaw sa likod ni Ash.
At mabilis na sinabihan siya ng blonde na mangkukulam na mag-ingat. Muli, kalmado lang na inihampas ni Ash ang kanyang espada. At nahati sa dalawa ang halimaw sa isang ulos. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na huwag siyang alalahanin, kaya niyang alagaan ang sarili. Sinabi ng isa pang mangkukulam na sa halip na magtalo, dapat nilang bantayan ang kanilang mga sarili. Sa puntong iyon, nagsimulang magpatambo ng mga halimaw si Ash kaliwa at kanan na may hindi kapani-pani walang bilis. Napakabilis na halos. Mahirap na itong masundan. Samantala, napansin ni Tilly na nanginginig ang barko. Tiyak na hindi ito kayang gawin ng mga isdang halimaw. At nagsimulang mag-alala na ang mga pagyanig ay parang malalaking halimaw na tumatama mula sa ilalim ng barko. Kung magpapatuloy ang panginginig, maaaring masira ang kanilang barko. Bigla na lang, nagsimulang umuga ng matindi ang buong barko. At lahat ng nakatayo rito ay nagsimulang mawalan ng balanse. Sumigaw si Tilly na may malaking nilalang sa ilalim ng tubig at marahil sinusubukan ng halimaw na baligtarin ang barko. Nagdesisyon ang mangkukulam na naka-ponytail na kumilos. Dahil niyayakap ng halimaw ang katawan ng barko, inisip niyang kaya niyang maglagay ng kalasag upang harangan ang mga atake nito. Sumingit ang kapitan ng barko, na sinasabing kung kasinlaki ng inilarawan ni Miss Tilly ang halimaw, maaaring hindi epektibo ang mga normal na atake. Nagpakita ang blonde na mangkukulam na nagngangalang Andrea, at kumpiyansang sinabing siya na ang bahala dahil walang makakapantay sa kanyang mga tira. Ngunit kaunti na lang ang oras nila at ang halimaw ay papalapit na mula sa likuran. Mabilis na tumalon sa ere ang mangkukulam na naka-ponytail, gamit ang kanyang mahika upang protektahan ang barko mula sa isang napakalaking atake. Gayunpaman, ang pagsisikap ay labis na nakakapagod sa kanya at nagsimulang umubo ng dugo at agad bumagsak pababa. Nagawang itulak ni Ash siya pabalik sa kaligtasan gamit ang tali na nakatali sa kanya. Iyon ang sandali nang tumalon si Andrea sa ere at lumikha ng gintong pana. Pinasabog niya ng isang pana ang halimaw at napabagsak ito sa isang tama lamang. Pansamantalang natuwa si Ash sa kanyang nakita, ngunit agad na nawalan ng sigla nang bumagsak si Andrea sa tubig at nagsimulang malunod. Kahit na madalas silang may alitan, tumalon si Ash sa tubig upang iligtas ang kanyang kaibigan. Natuwa ang iba pang mangkukulam dahil hindi na nila kailangang lumangoy patungo sa border town. Masaya si Tilly na nakaligtas sila, pero nawalan siya ng tiwala sa sarili nang makita niyang nagsisimula ng bumagsak ang nyebe. Ang maagang pagbagsak ng nyebe ay hindi magandang senyales. Sinabi ng mga pantas na ang maagang taglamig sa Grey Castle ay nangangahulugang parating ang mga demonyo, ibig sabihin nagsimula na ang mga buwan ng mga demonyo. Binanggit niya na taglagas pa lamang, at iniisip kung inaatake na ang border town. Habang papalapit sila sa matatag na lupa, tinanong ng prinsesa kung dito ba bumaba ang mga mangkukulam noon. Tumango ang kapitan, sinabing naaalala niya ang lugar dahil noong nakaraan ay may malaking lobo sa border town para sa transportasyon. Nagulat si Tilly nang marinig ang tungkol sa lobo, at ipinaliwanag ni Ash na lumilipad ito gamit ang mainit na hangin at si Roland ang gumamit ng loika ng mainit na hangin upang magawa iyon. Doon napagtanto ni Tilly na hindi kailanman itinuro ng mga pantas ng kaharian sa kanila ang tungkol sa mga bagay na ito, kaya wala siyang ideya kung saan nakuha ni Roland ang ganitong kaalaman. Anuman ang kaso, kailangan nilang hintayin ang mga sagot hanggang sa wakas ay magkita sila, kaya sinabi niya sa lahat na magtungo na sa pampang. Pagkatapos, lumingon si Tilly sa kapitan at tinanong siya kung maaari siyang manatili dito ng 3 o 4 na araw dahil nais niyang ipadala sina Lotus at ang iba pang mga mangkukulam pabalik sa isla. Pumayag ang kapitan, sinabing hindi siya maglalayag sa mapanganib na dagat nang wala ang mga mangkukulam. Pagdating nila sa lupa, sinabi ni Tilly kay Shovey, ang mangkukulam na naka-ponytail, nabigyan ng sakay ang iba pang mga mangkukulam. Gumamit si Shovey ng kanyang kakayahan sa paglikha ng kalasag upang gumawa ng mga lumulutang na platform para sa kanila, habang si Tilly ay lumipad gamit ang kanyang batong mahika. Sa bayan ng hangganan, nahihirapan ang mga manggagawa sa matinding bagyo ng nyebe na nagpapahirap sa kanilang trabaho. Samantala, dumating na sina Tilly at ang kanyang grupo sa bayan at nagsimulang maglakad sa tulay na itinayo ng prinsipe. Sila'y lubos na namangha sa laki ng tulay at hindi mapigil ang magtaka kung gaano karaming metal ang ginamit upang makabuo ng ganitong kalaking istruktura. Nagkomento si Ash na parang sayang ang mga yaman sa paggawa ng napakalaking tulay dahil sa tingin niya,
sapat na ang isang daungan ay sapat na. Nagtataka rin siya kung may negosyo ba talaga sa kabila ng pinagmulan ng ilog. Tawang-tawa si Andrea sa kanyang puna, na tinawag itong kalokohan. Ipinaliwanag niya na kahit hindi siya taga Grey Castle, nakikita niya ang halaga ng mga kagubatan at walang taong mga lupa para sa pagpapalawak ng teritoryo. Hindi kakayanin ng isang ponto ng lumalaking trapiko sa ilog, kaya mas may sentido ang isang higanteng tulay. Idinagdag ni Andrea na mas matalino ang prinsipe kaysa sa kahit sino sa kanila. Sinagot ni Ash na si Andrea rin ang nagtangkang latiin ang prinsipe hindi pa ganoon katagal. Habang papalapit sila sa bayan, mabilis silang pinigilan ng mga sundalo, tinatanong kung bakit sila galing sa timog. Isa sa mga sundalo ay napansin na sila ay mga mangkukulam, at buong pagmamalaking kinumpirma ito ni Tilly. Masayang sinabi ng sundalo sa kanila na maghintay doon habang siya'y mag-uulat sa kastilyo na may mga bagong mangkukulam na nais sumali sa unyon ng mga mangkukulam. Sinubukang ipaliwanag ni Ash ang katayuan ni Tilly, pero mabilis siyang pinigilan ng prinsesa, sinabing maghihintay sila. Tinanong ni Ash kung bakit hindi nila sinabi sa mga bantay ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ni Tilly na nais niyang makita kung paano tutugan ang prinsipe sa isang mangkukulam mula sa isang hindi kilalang pinagmulan. Bigla na lang lumitaw si Nightingale, pabirong sinabing narinig niyang may bagong mangkukulam at nais niyang makita ang ilang pamilyar na mukha. Nag-usap sina Ash at Nightingale, habang si Tilly ay lubos na namangha sa pagkakita kay Nightingale. Walang duda na isa siyang combat type na mangkukulam, at napakalakas. Ipinakilala ni Nightingale ang kanyang sarili sa prinsesa at yumuko bilang paggalang, na nagulat si Tilly. Pagdating nila sa kastilyo, labis na natuwa si Sylvie na makita si Prinsesa Tilly matapos ang mahabang panahon. Agad niya itong niyakap, tinatanong kung bakit narito siya dahil taglagas pa lamang. Ipinaalala ni Tilly na halos taglamig na ngayon. Tinanong ng prinsesa ang tungkol sa iba pang mga mangkukulam. At mabilis na in-update siya ni Sylvie na si Lotus ay gumagawa ng mga bahay para sa mga refugee. Si Evelyn at Candle ay nasa industrial na distrito pa rin. At si Honey ay nagsasanay ng mga messenger, na hayop sa hardin. Nagpadala na ang prinsipe ng mensahe upang sila'y dumalaw sa kastilyo. Sa sandaling iyon, pumasok si Prinsipe Roland at sinabi kay Tilly na ang iba pang mga mangkukulam ay papunta na sa kastilyo. Dahil inabisuhan na niya sila tungkol sa kanyang pagdating. Iniabot niya ang kanyang kamay at formal na tinanggap ang kanyang mahal na kapatid sa bayan ng hangganan. Pagkalipas ng ilang sandali, naupo ang magkapatid para sa tsaa. Ipinaalala ni Tilly sa kanyang kapatid na isang buong taon na ang lumipas mula nang huli silang magkita. At marami silang dapat pag-usapan. Sumang-ayon ang kanyang kapatid, sinabing marami nga siyang gustong sabihin. Pero hindi siya nagmamadali dahil mahaba ang magiging taglamig ngayong taon. Binabantayan ni Tilly ng mabuti ang kanyang kapatid, at nagsimula itong kabahan sa ilalim ng kanyang titig. Tinawag nito si Nightingale, na agad namang lumitaw. Sinabi niya kay Nightingale na hindi niya kailangang magtago dahil kapatid niya ito, at inutusan siyang lumabas ng silid. Pagkaalis ni Nightingale, sinigurado ng prinsipe sa kanyang kapatid na sila lang ang naroon. Doon tinanong ni Tilly ang kanyang unang tanong, sino ba siya talaga? Sumagot ang prinsipe na siya'y kanyang kapatid, ang ika-4 na prinsipe ng Grey Castle. At dito nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panunood.